Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat at good news po sa lahat na po nang nagtatanong. Ayan, bumalik na po sa atin ang ating Ma'am Cora. Iba na Jeff Rocks na. Kakaiba na, gagayahin ko yan. No, ingit-ingit ako sa buhok mo so, ang ating binabanggit po, ang aking idol, walang iba kundi si Idol Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, magandang araw po sa inyo. Yes. Nag-absent ako ng June and July, no? Opo. Kasi August na tayo, 2 months. That's equivalent to tinatawag natin 60 days na nag-absent ako. Pero miss ko talaga ang ating programa kasi kaiba ang programa ng Kalinga mula sa OFW dahil contact natin all over the world. Mm-hmm. Kaya kung gusto ka, ayokong mawala sa programa. Kaya ako pa nag-text sa'yo. Sinabi ko pa, may programa na ba tayo? Sabi mo, wala pa. Last week yun. Kasi sabi naman kasi ni Ma'am Dina, kailangan para magpa-therapy, matigas ding ulo mo. Huwag mo lang magkikikilos, etc. Kaya hindi kita ginambala. Pero okay lang naman, nasa bahay lang ako. Dahil naman lang tayo, ang masabi ko, para video call ito, pero napaka-importante para malaman ng mga tao na awa ng Diyos nagkaroon tayo ng second life. Oo. Pero Ma'am Cora, alam mo, napaka-lakas din ng lakas mo sa taas. You know? Ang lakas mo taas, matatandaan mo, nagkaroon ka pa rin ng COVID last time, di ba? Yes. Pero mo survive pa rin. Eto pa rin tayo, no? So, survivor. Survivor ka talaga. Malaking bagay talaga yung, kumbaga, yung mga nagdasal sa'yo, mga nag-offer. Nakita ko, kung binilang ko yung lahat ng mga text na nag-offer ng prayers, 50. Sabi ko 50. Tapos nung magkaroon kami, August 6, birthday ko, 82nd birthday ko, nagkaroon kami ng Zoom. Yung mga friends na kulang na 50 din ang sumali dun sa Zoom. So, kailangan talagang ma-honor yung mga taong nagdasal sa'yo at kumbaga tumulong para bigyan ako ng pagkakataon to have a second life. Kasi mahalaga na yung buhay mo ay nasa kamay ng Diyos, siyempre, at saka sa kamay ng mga magagaling na doktor na talagang tumingin naman sa akin. At ngayon, nasa therapy pa ako. Ang therapy naman, Monday, Wednesday, Friday, sa Makati Medical Center at ina-exercise ka. Kaya tama, dito lang muna tayo. Dito na lang muna tayo. Sa bahay. Pero alam mo, Ma'am Cora, dito rin sa atin, marami nagtatanong kung kamusta. Hindi ko naman binabanggit Wala akong binanggit. Sabi ko lang, pahinga lang ang aking idol. Pahinga lang, di ba? Actually, ang nangyari sa akin ay cardiac sa puso, Anong naramdaman? Meron dalawang, unang-una, galing ako kay Boy Navarrete nung araw na yun. Bali, June 9. Nung umuwi ako, parang hindi ako makahinga. Parang short na sa breath. Kaya, karaka-raka, sabi ng kapatid ko, yung bunso kong kapatid, tawagan natin ng aming pamangkin na taga Makati Med. Para diretso na kami sa Makati Med. June 9 ako pumasok. Pero lumabas ako July 24. So medyo mahaba-haba. Halos talagang 1 buwan na Pero ang masasabi ko, kailangan talaga magagaling ang mga doktor
At I am proud naman, magagaling mga doktor. Pero malaki din ang bayad. Kaya I will not wish it sa mga tao na magkasakit ng ganun. Oo. At saka Ma'am Cora, siguro yung pananalig mo rin sa taas, ano? Yes. Yun. Definitely. Oo. So, wala ka bang nararamdaman? Nakakaiba? Parang ganon? Wala naman? Well, yun nga, ang naramdaman ko, yung hindi makahinga. Kasi puso nga eh. Ang pag ang puso, di ba, pag kumbaga kung may kutob ka, di ba, masyado yung ano ng puso palpitation. Mo. Palpitasyon. Alam ko, ang pakiramdam ko, hindi talaga normal. Kaya kailangan makadala. Parang mabigat, no? Mabigat sa pero, dibdib. Hindi mo alam. At one point, sabi ko, Lord, kung kukunin mo na ako, okay lang. Kasi nasa edad na naman ako. Naalala ko si Ambassador Terona, born 1940. Day 1 year lang ang tandaan nyo sa akin. Pero pumanaw na at ang naging sakit na confined din sa Makati Med eh. Tapos, ano yung kanya, ang sabi ng daughter, si Eileen, tinamaan daw ang brain. Alam mo, pag brain ang tinamaan sa'yo, parang hindi ka na magiging hindi na normal ang buhay mo. Ang puso, magagamot pa yung puso eh. Pero ang brain mahirap. Di ba? At saka ang pagkakabanggit, Ma'am Cora, ni para ito pa pinag-usapan namin kay Ambassador na, isa rin sa mga advisor ng kakampi, bukod kay Ma'am Cora. Si Ma'am Cora muna nauna eh. Tapos naidikit mo ko, Ma'am Cora, kay Ambassador Terona. Malakas na malakas pa siya nung tinawagan niya ako eh. Diba? So, nabigyan agad ng dugo. Through you din. Tinawagan din kita kasi mukhang busy ka siguro. Ako nakatawag sa'yo. So, nakakuha naman. Nagpasalamat pa siya. Diba? At later, meron na sa Makati Med. Okay. Na dugo. So, ang isang sinasabi niya, yung hysterectomy daw. Hysterectomy daw. Parang gano'n. So, tapos noon, pagkatapos daw ng operation, sabi na nung kwento nung mga kapamilya ay daw, parang nawala. Di ba magaling siya sa memory ng mga pangalan, mula doon sa mga elementary pa, lahat ang galing. Nawala lahat yun sa kanya. Ako nga nasa ospital, pag dumating ang doktor, tatanungin kagad ako, anong pangalan nyo? Anong birthday nyo? Parang recall. Kasi pag hindi mo natatandaan pangalan mo, tsaka talaga may problema ka. Brain functioning, di ba? Awa ng Diyos, hindi naman ako Pero, nung daw inopera ako, meron daw akong mga sinasabi na hindi ko naman nalaman kung ano yung sinabi ko. Kaya, sa aking palagay, talagang ikalawang kaloob na talaga ng Diyos ito. Pero nag-isip ka, yung presence of mind nandun pa rin sa'yo. Well, after the surgery, nagbalik kasi parang during the surgery, may mga sinasabi kang hindi alam pero ang magagaling ang mga doktor, no? At ang para sa mga ibang malaman kung anong mangyayari, pag ikaw inopera sa puso, kukuha sa parte ng binti mo. Doon kukunin yung ilalagay doon. Kaya may sugat pa ako sa binti na kailangan pang maghilom. Pero Ma'am Cora, siyempre, nung simula pa lang, bakit pa dibdib mo, masakit, etc. Sabi nung isa, na-in-love siguro si Ma'am Cora bigla. So, pero ngayon, normal ka na, Ma'am Cora. Sige, na-in-love muna. Sabi nitong mga nanonood sa atin, na-in-love ka daw. Ano masabi mo doon, Ma'am Cora? Hindi naman dapat mawala yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa kapwa. At nung nagkaroon ako ng opera nga ako, naisip ko, mawala na ang lahat, wag lang boses ko. Correct. Sabi ko nga tinanong ko yan kay Ma'am Dina. Oo, sabi ko, Ma'am Dina, para sa radyo. Kamusta na siya? Ang sinasabi niya. At maalala kita dahil sabi ko,
ayoko mag-absent sa kakampi. Dahil marami na akong kakampi. Sa Pero sa ayun nga, kaya naman hindi kita kinukulit, Ma'am Cora. Sinabihan naman ako ni Ma'am Dina. Parang ganito, hindi naman niya sinabi na hindi. Sabi niya lang sa akin, kailangan magpahinga si Ma'am Cora. Pahinga daw. Kailangan magpapatherapy. Parang sinabi ko, kailangan yung boses niya ma-preserve. Parang ganon. Yes. So, nandito ka na. Isipin mo yun, Ma'am Cora. Tapos ang ganda-ganda pa ng hairdo mo. Hala, maganda nga. Diba? Kita ko dito sa maliit na screen ko, maganda. Pati dito. Well, anyways, Ma'am Cora, ngayon nakita mo yung mga ganon. Kasi kami, nagpamas. Mas naman yun sa amin. Hindi kami inallowed siyempre pumunta dyan. Diba? Dahil kailangan mo rin mag-rest. Diba? Pero wag daw matigas ang ulo kasi alam niyo yung mga kakatulad ninyo, ganyan. Naku! Lahat ng ayaw, kailangan gagawin mo. Di ba, Ma'am Cora, hindi ka ba pinapagalitan ni Miss Dina? Kaya nagulat ako nung ma-discharge ako. Kailangan pa raw ang therapy. 1 buwan. So, 3 times a week. Tapos, yung pamangkin ko, ang sabi, hindi pa tama yung isa lang. Kailangan may dagdagan pa. Extension. Kaya tuloy pa ako ngayong August. Tinatapos ko yung aking therapy sa Makati Med. Pero dati naka-wheelchair ako pag pupunta ako sa ospital. Tapos yung 2 days ko last week, nakabaston ako. Pero bukas meron akong therapy at saka sa Friday hindi na ako magbabaston. Maglalakad na lang ako. Pero may kasama siyempre. Pero ini-exercise ka din, Ma'am Cora. Pero dito sa screen mo, ay wala namang nagbago sa'yo. Parang hindi ka naman na-operahan. Tinitingnan ko dito Parang hindi naman. Well, ang effect, inside naman, hindi man makikita. Kung ngayon na-opera sa'yo, mukha mo, facelift ka, ibang klase yun. Kasi magbabago mukha mo. Okay. Ito sa loob naman Okay. Pero kailangan alagaan. Ang sinasabi lang natin dito, Ma'am Cora, di nagkasakit ka nga. Huwag masyadong mai-stress. Oo, huwag mai-stress, huwag mapapagod. Ang isa pa doon, it's here, di ba, Ma'am? Ikapapanatiliin mo yung ganun hindi pwedeng, kasi may mga iba na naggaganon na, yun, nalala na, manungkot na, etc. Pababayaan na yung sarili, kung eto na, higa na lang. Anong masasabi mo sa ganun, Ma'am Cora? Kasi ikaw wala daw nagbago sa'yo. Kasi ang tawag doon, will to live. Yun. Ano yung will to live? Will to live. Kailangan meron kang malakas na paniniwala na kailangan kang mabuhay dahil meron ka pang gagawin. At sa akin, meron pa akong programang kakampi na kailangan sundan. Ma'am Cora, naalala ko, sabi ko, Ma'am Cora, malapit na yung ating gawad parangal. At meron pa kaming, may 3 pa akong radio program na starting September 7, nababalik ko na rin. Okay. Kaya, unti-unti, puro radyo na nga aking Natutuwa naman sila sa'yo dahil nga, ayan alam niyo ba yung mga taga-Kuwait, Ma'am Cora, sa pangangalaga ni Freddy Ray Marso, ay lagi niyang nagtatanong, tawag sa akin. Sabi ko nga, magaling na siya, pero syempre, hindi pa basta-basta. Hindi pa pwede. Oo. Pero, saka Ma'am, yung mga tumatawag sa Guam. Oo. Diba? Sa Guam, at saka sa KSA, at Canada, yan. Di ba? Meron tayong mga ganyan. Tatandaan ko, may organization pa dyan At saka yung sa Hong Kong. Yan. Diba? At, siyempre, sila Mila Lapos, Ma'am Cora. Sila Ma'am Mila Lapos, yung Sampilak, yung grupo doon, di ba? So, ayun. Ito yung sinasabi natin. Bakit may ganong mga klase? Di ba, Ma'am Cora? Natatandaan mo, iisip mo yan. Bakit kayo hinahanap? Anong meron? Yun. Yun ang sasagutin mo, Ma'am Cora. Sige, Ma'am Cora. Bakit kanila hinahanap kaya? Di ba? Well, sa akin, ang paniniwala ko, meron ka pang responsibility o meron ka pang pwedeng magawa na makatutulong sa mga ibang tao katulad ng mga connect mo na. Actually, ikaw ang konektado. Hindi naman ako. Pero para sa akin, malaki yung ang binigay mo sa akin pagkakataon na kahit papano ay makasali sa programa. Dahil ilang taon na rin tayo. Ang tagal na. Parang may mga, siguro mga tayo, magte-10.
Ma'am Cora. 2002 pa, Pero yung 2002 pa tayo dun natin sa mga 2001, 2002, nung nandun tayo sa Scout Rallios, di ba? Opo, natatandaan Nag-set ko. up ka ng opisina doon. At tapos tapos nag-set up ka na rin. Nabisita pa kita doon sa malapit sa may Pasay, di ba? Opo, Nagkaroon ka ng opisina doon. Maganda doon. At saka malapit ka sa... At parang nagkaroon ka na rin ng mga activities doon eh. Okay. Doon sa Ma'am parang- Cora, ang ating gawad doon. parangal. Aba, tagal Yes, na nung gawad yes, parangal natin. Sabi ko, ay Ma'am Cora, kailan ka lalabas ng ospital yung gawad parangal natin? Naisip ko, dahil tayo, kasama kita may doon. time pa kasi December eh. Hindi naman ako nag-a-absent so far eh. Oo nga. Sa susunod, susum na lang kita. Oh, yes, Para hindi kita yes. papagurin. Pero syempre, yung Yes. pirma, hindi makakalimutan yan. So, naiwan na Yes, tayo yes. ng isa, di ba? Si So, Ambassador. oo. Present pa si Ambassador. Oo, kaya nga siguro Talagang, ititribute talaga natin dito Tapos, mga gusto mong tanungin ako tungkol kay Secretary Blas Ople. Yes. Secretary Toots Ople. Oo. Sige. Ako hindi ko makakalimutan yung sabi ni Senator at naging DFA Secretary Blas Ople. Sabi niya, exportation of our discontent daw yung mga OFW. Kasi hindi sila happy sa Pilipinas, nagpupunta sila sa abroad at nagkakaroon naman sila ng pagkakataon na maging maligaya. Kasi ang hanap buhay ay nagbibigay buhay, di ba? Yes. To me. Kaya I understand may sakit na si Secretary Toots Ople kasi na siya, may taning na ang buhay niya, pero pinilit pa rin ni Presidente di BBM para siya ang maging secretary. At naunawaan ko naman kasi alam niya yung trabaho. At sa sandaling panahon na siya ay naging secretary, ay tinika niya na gawin ang kanyang tungkulin. Nagbiyahe pa siya abroad para tingnan yung mga kondisyon ng mga overseas Filipinos natin. Yes. So, matagal-tagal din, di ba? At marami Yes. nagawa. Di ba? Sige. Okay. Sige. So, Ma'am Cora, kasabayan din ba si Kablas? Kasabayan mo din ba ng mga panahon? Yes, yes. Okay. In fact, nung maging Department of Foreign Affairs siya, ay nagkasama kami sa conference sa Copenhagen. Nung ma-appoint akong chairman ng civil service, hindi ko makakalimutan, siya ang nag-anunsyo sa akin, nakalagay na raw sa radyo, na appointed ako ni President Fidel Ramos, maging chairman ng civil service, na inalis na ako sa DSWD. Maraming nagtanong, bakit naman secretary ka na? Pupunta ka pa sa civil service. Okay. Ako naman, pinaliwanag ko na malawak ang papel ng civil service kasi buong bureaucracia ang tinutugunan nito. And I have been so proud na binigyan ako ng pagkakataon for 6 years na maging chairman ng civil service. Kaya I owe it to President Ramos. Kaya nung pumanaw siya, isa ako sa nandoon at nagsalita na ano ang naibigay niya, ano ang nai-contribute niya sa development ko din para maging both yung dalawang posisyon sa Commission on Appointments, pagiging Secretary of Social Welfare in 1992 and then in 1995 Chairman of Civil Service. Yun ang history. Kaya sa mga nanonood, nakikinig, nagdaan po tayo sa masusing pag-aaral ng gobyerno, ng Senado at Kongreso bago tayo na-appoint. So, ibig sabihin, napakahirap pa lang maging ganyan, sa katulad ninyo? Pero napakaswerte ko dahil yung unang pag-appoint sa akin, ang secretary na Ponce Enrile, ang chairman. Ni walang tanong, pagtayo, I hereby confirm the appointment of Corazon Alma de Leon.
Di ba ka matutuwa doon? Walang tanong. Walang pahirap, no? Nung ikalawa, isang oras at kalahati. Pero si Secretary Blas Ople, ang chairman nun. Kaya talagang masusing pagtatanong. Pero sabi nga, kaya niya marami siyang tanong dahil alam niya, kaibigan niya si Pat Santo Tomas. Gusto niya, yung kalibre din na Pat Santo Tomas, ang maging chairman ng civil service. So, Ma'am Cora, yun ang storya ko. Yun ang storya, So, dito ngayon kay kumbaga kahit marami naman din nagawa ang ating sekretary ngayon. Ano po? Yes. So, Ma'am Cora, ikaw, Ma'am, ano ang hindi mo makakalimutan? Ito, sa pagtatrabaho mo, ano yung mga nakita mo hindi mo makakalimutan talaga sa buhay mo, Ma'am Cora? Well, unang-una, yung pagsasabatas ng mga na napakahalaga na nakaka-apekto sa buhay ng mga tao. Nung Secretary ako of DSWD, pumasa yung Senior Citizens Act. Kaya kami ni Rafi Aluna ang nagpirma sa mga ID. Kaya minsan, merong may ID, pupunta sa Mercury, tapos sasabihin nakapirma ako, papakita pa sa akin na yung ID nila, ako pa ang nakapirma. That means, luma na yun. Matanda na yun kasi. Pero sa inyo nag-start. Sa inyo nag-start. Mga ID na yun. So, pinakita nila, no? Tapos, ang isa ding nakakatuwa, nung chairman naman ako ng civil service, yung masasabi nating parental leave, yung husband, kapag manganganak yung wife, meron silang leave. Lumaki yata ang leave ng mga buntis. Okay. At saka yung mga asawa nila. Time ko, nung chairman ako ng civil service, saka nagsimula yung mga benefits na yon. Kaya sa aking palagay, hindi ko makakalimutan yung mga naging papel ko sa mga batas na yon. Plus at the same time, yung birthday leave. Kasi ang mga taong gobyerno talagang nag-a-absent pag birthday. So binigay na natin na approve na yung leave nila. Hindi na sila kailangang mandaya. Kunwari, papasok pero a-absent pala pag birthday. So may mga ganun. Oo. So kayo nagawa nun? Proud din ako na ni-nurture natin yung volunteerism. Mag-volunteer yung mga taong gobyerno. At because of that, na-awardan ako ng 2016 Lifetime Volunteer Award. Naniniwala, of course, wala namang pera yon, pero recognition na naging voluntary service ay pinakita mo. And I think, yan sa pagdaradyo ngayon, puro volunteer yan. Yes, ma'am. Opo, totoo yan. Matatandaan ninyo po, mga kakampi. Nung face-to-face pa, Ma'am Cora, ikaw yung nakakalakwatsa pa talaga, ay pupunta tayo sa Radio Veritas, pupunta tayo sa DWIC, pupunta tayo dun sa, kung nabubuhay pa nga si Francis Cancino. Tony Arevalo. Tony Arevalo. Di ba? Pinupuntahan natin lahat yan nang wala naman tayong kinikita. Tama? Pero yung serbisyo na ibibigay natin. Volunteer service din. Oo. Ay, meron nagbo-volunteer kuno-kuno Ma'am Cora. Meron nagbo-volunteer pero kumikita. Sabi ko nga kami, wala talaga. Totoo naman, Ma'am Cora, di ba? Yes. Sabi ko nga, si Ma'am Cora kaya kumukuha ng lakas. Saan ka kumukuha ng ganun, Ma'am? Bakit mo ginusto yung ganyan? Siguro ang lakas sa isang paniniwala na kung meron kang gustong i-contribute, ibigay mo mula sa puso. At yung dahil mula sa puso, kaya siguro tinamaan na rin ang puso ko. Kaya kailangan akong operahin para magkaroon pa ng extension yung ating serbisyo sa ating mga kababayan. Sa akin, ang tawag ko doon from the heart, no? Serbisyo mula sa puso. Dahil sa paniniwala ko, maraming tao na nangangailangan ng advice, nangangailangan ng tulong, na sa pagitan ng programa na ito, katulad ng ginagawa mo sa kakampi, ay nakakapag-connect ka
kung sino yung mga nangangailangan. Napakalaking bagay yun. Kasi walang sweldo yun. Correct po. Pero palagi ko nga sinasabi, wala sa puso. Oo. At tama-tama yung pangalan mo kasi. Ma'am Cora, di ba? Ako sinabi mo sa akin, face, faith. Ikaw naman ay Cora is heart, di ba? Corazon, corazon. Sabi ko nga, yung ang DSWD, sa DSWD, binigay ko ang puso ko. Sa civil service, binigay ko ang kaluluwa ko kasi corazon, alma. Oo. Tapos, nung magpunta ako sa Red Cross, at ako ngayon ay vice chairman, ang binibigay ko ngayon, ang aking pagkaleon. Dahil kailangan din maging dynamic, kailangan maging malakas. At itong buhay, ito ay nais kong suklian sa magitan ng serbisyo. Kaya siguro sabi nga ng nasa itaas, marami ka pang gagawin. Ano, Ma'am Cora, di ba? Dapat. So, Ma'am Cora, sabi nga nitong isa sa ating mga nanonood sa atin, sabi ni Christina, sabi niya, saan mo kinukuhang lahat ng ito samantalang pwede ka naman magpahinga na? Di ba? Yung sabihin, take a relax, enjoy yourself. Parang nagpapakahirap ka pa sa ginagawa mo sa amin, ginagawa mo pa sa iba, tapos nandiyan ka pa sa Red Cross, etc. pa. Anong daw, saan mo daw, ano ba daw yan, bakit ganyan? Pwede ka naman daw na, wag na, may pera ka naman na. Sabihin, sumusweldo ka na sa ano mo, di ba? Meron ka ng retirement benefit, meron ka na stable na, dati ka namang may bahay na, ano ba, Ma'am Cora? Christina po, si Christina po yun. Hindi, unang-unang masasabi ko, ang pangangailangan ng tao ay hindi lang namang kaperahan lang. In fact, maraming tao nangangailangan ng tulong. At yun ay pwedeng maibigay sa magitan ng ating programa, radio program, advice, at saka pagtulong talaga. Ang kumbinsido ako na kulang ang ating ginagawa kapag ang tayo lang, sarili lang natin. Ang iniintindi natin. Kailangan titingnan natin ng mas malawakang pagtanaw sa pangangailangan ng mga higit na nangangailangan na mga tao na ikaw, natutulungan mo sila wherever they are. Ako naman, through you, ay tumutulong din ako sa paglinang o pagtingin kung ano yung mga dapat gawin pa. At Ma'am Cora, sa pagpo-program natin ganito, may mga ilan din na naniniwala sa atin, na tumatawag sa atin, na sabi nila, nung birthday daw nila ito, si Miss Ana Nangan po ito, ay instead na gastusin niya pa sa iba, kasi may community tayo sa Bulacan, di ba, binahadon Ma'am Cora. So sa Sabado, kasi dapat itong nakaraan Sabado, nitong Sabado po ay, itong papasok na Sabado na to, ay mamimigay tayo sa pamamagitan ng mga donasyon din, no, sa ating programa. Siyempre, naniniwala sila sa atin. So, may 300 ba na ano tayo, na bags ang ipapamigay doon po sa Bulacan. Ayan, di ba? Galing. And I would like to thank also Miss Ana Nangan, di ba? Sabi niya, naniniwala ako sa inyo na meron kayong komunidad, kaya dito ko ilalagay instead na, di ba nga Ma'am Cora, merong ABS-CBN, may GMA, etc. Sabi niya, mas ako ay diretso kayo makakapunta sa komunidad ninyo. And syempre, of course, nagpapasalamat tayo sa tiwala nila sa atin. Ano Ma'am Cora, di ba? Yun. Correct. At hindi tayo limited sa kung ano yung kaya natin. Pati yung mga taong gustong tumulong, lalawak. Yes, Ma'am. Opo, totoo yan. Kaya ako kanina nagulat ako na bigla ka nag-text Saya, tinanong okay kita, na? ano ba yung link? Nakita ko, tinignan ko yung ang aking nakasulat doon sa akin parang bulletin board na maliit. Nakita ko yung tamang numero. Sabi nila, ano ba yung passcode? Ang alam ko, kakampi ang passcode. Yes, hindi mo pa rin nakalimutan, di ba, Ma'am Cora, yun. Okay, so, yun, nakakatuwa naman. At nung Sunday, Ma'am Cora, nasa bloodletting naman ang inyong lingkod. Dito naman sa may Port Bonifacio, yung Army, Ma'am Cora. Ayan. At doon nakakausap natin ang iba't ibang mga volunteer,
mga reservist, Ma'am Cora, at nagbigay din sila ng dugo. Sabi ko nga, Red Cross, hindi pa doon nila naaning Red Cross kasi ang dumating doon ay mga taga ibang hospitals di ba? Pero ang dami nagbigay, nasa 400 po ang nagbigay ng dugo para sa ating, yun nga, dugo mo, buhay ko, Ma'am Cora, di ba? Ang galing. Congratulations naman dyan at salamat. Pero Ma'am Cora, ikaw, sa ngayon ba ay ganun pareho ka pa rin nung dati? Na makulit ka pa rin? Punta kung saan-saan mo gustong pumunta? Ay, hindi na masyado. Hindi na pwede. Oo. Basta, unang-una, kapag nung may radio program ako na Tuesday, Thursday, Saturday, and Sunday, siyempre limitado ka na isang araw, Miyerkules lang, no? Dahil pag Webes, meron ka na, kaya kailangan makabalik ka. Parang mga overnight visits lang ang pwede. And I think that will be better dahil kontrolado ka kung gaano katagal ka lang pwedeng lumabas para alagaan mo din ang sarili mo. Kasi binigyan ka ng second life. Alagaan mo talaga. Responsibilidad ka na tiyakin na aalagaan mo yung second life mo. Okay. Pero, siyempre, yung ibang mga nagkakasakit, Ma'am Cora, hindi na ganyan, di ba? Parang lupay-pay na hindi mo maintindihan. Ikaw, tingnan mo nga, may nagpahis pa ng buhok. Ma'am Cora, paano yun? Unang-una kailangan alagaan mo din sarili mo, nulo ka. Plus at the same time, regular ka sa mga pangangailangan mo sa gamot. Okay. Actually, may caregiver ako. Sabi nga, kailangan may kasama para yung just in case may mangyari, merong tutugon sa pangangailangan mo. So, at the moment, meron ako sa gabi na caregiver, meron ako sa araw na caregiver. Okay. Parang tiyakin na kinukunan ako ng dugo, kung okay pa yung aking dugo, at saka yung gamot na, kung marami akong gamot na iniinom, mapupuhay ka naman din sa mga gamot na iniinom mo. Okay, pero hindi talaga, Kasi pag nakikita ko yung iba na mga, alam mo, yung iba na mga, di ba, Ma'am Cora, nataramdam iba? Ayaw nang magkikilos, etc. Utos. Kaya nga, ayaw kita kulitin Sabi ko, baka kupagalitan ni Dina. Pero tama naman kasi ang pamangkin ko din, ayaw niyang lumabas muna kasi delikado, baka magkaroon ng infection or what. Pero sa akin, magaling na unti-unti. Hindi ko naman binibigla. Unti-unti. At dahil lang tayo sa computer lang ang ating buhay, nagpapatuloy ang ating serbisyo. Okay. Pero ang isang nakita ko sa'yo, hindi ka nakakalimot sa mga yung events pa, yung mga pangyayari pa, iba, di ba? So, ibig sabihin, talagang malakas ka pa talaga. Hindi, unang-una, sa TV, simula ako ng 5 o'clock, nagsisimba na ako. Okay. Maabot ako ng mga 5 misa. Pero ang hinahabol ko, yung mga homily. Kasi doon mo maririnig kung ano yung mga mabisa na reminder sa atin para matugunan natin ang ating pangangailangan sa buhay. And palagi ko sinasabi, in fact, hangin na lang nagkaroon kami ng Bible sharing ng mga 10 o'clock, kami ni na Sonia Rocco. Ano lang kami, bali 7 lang kami. Pero sabi ko, kahit 7 lang kami, nag-sharing kami sa isang paniniwala na kung gusto mong mabuhay ka, gawin mo yung utos ng Diyos sa'yo. Mahalin ng kapwa, mahalin ng Diyos, una sa lahat, at mahalin ng kapwa, kasunod ng Diyos. Yun. Doon yun di ba, Ma'am Cora? Pero sila, Miss Dina ba? Inaawat ka ba? Ha? Inaawat ka nila, Ma'am Dina, no? Di ba? Hindi. Nire-remind lang ako na kailangan mag-ingat. At tama naman, dahil dati, second floor ang kwarto ko, nilipat na ako sa ground floor para hindi na ako umaakyat. Pero may mga project pa ako na kailangan tapusin. Yung
bahay kubo ko sa likod ay Inaayos mo. pinapayos dahil umulan, nabasa, may mga butas na. Malaking gastusin to. So, Maganda yung gazebo na yon. no, pero Yeah. para sa akin, gusto ko din na ayusin yung aking chapel doon. Kasi yung gazebo ko, merong every Wednesday, meron kaming dasal Mass. ng Our Lady Perpetual Help. Tapos sabi ko, yung chapel ko, kung sakalit may mga mahirap na walang burulan, bibigyan ko ng pagkakataon Oh. na gamitin. Mhm, Yes. mhm. Miski, siyempre, hindi naman natin sisingilin ng pera dahil kaya nga binibigyan mo sila ng pagkakataon yung mga lalo na yung mga kamag-anak na mahirap ay pwedeng wag na silang gumastos para Mahirap din walang ganyan, ano, ma'am, di ba? Ayos Pero hindi ka yung naman barangay chairman, ano? Hindi ka naman humahabol ng Yes. barangay chairman. Yes, Ma'am Cora, yes, hindi ka naman daw humahabol ng barangay chairman, ano? hindi. Oh, Pero hindi magkakaroon ng barangay election. Oo. Kaya yung isang barangay kagawad na secretary ng Save the Parañaque River, sabi ko, inaanyayahan ko makausap kami para magkatulungan paano manalo ang isang barangay kagawad. At saka kung ano yung mga proyekto dapat, no? Paayos, Yes. ma'am, nandiyan ka dapat para makita nila na Yes. ito ang dapat gagawin talaga. Well, Ma'am Cora, hinihingan ka naming mga message, di ba? Sa mga ibang mga senior natin, mga elderly natin, ano ba daw ang mga dapat nilang maalala at dapat nilang gawin para maging katulad mo? Yan ang sabi. Sa'yo pagkakataon, Ma'am Cora. Well, unang-una, dapat yung interest nyo ay gamitin sa makabubuti sa pamilya. Kung ang sa pamilya nyo ay may kulang, kumbaga sa hanap buhay, kailangan ang mga miyembro ay magkaroon ng hanap buhay. At ito ang dapat isusulong sa barangay. Pwedeng sa barangay pa lang magkaroon na ng hanap buhay. Whether pagtitinda, whether pagninegosyo, at makikita naman natin na marami namang online na tinutulong ang ating mga lugar, mga barangay natin. Ang importante, huwag makalimot na kung gusto natin mabuhay, nasa kamay natin ang progreso natin, pag-unlad natin. Pero of course, kailangan natin ng Diyos talaga na huwag tayong makalimot para matulungan tayo. Ako, napakabilis ng oras. Oo nga. Para, Pero, ano pa lang yan, buhay pa lang mo yan, Ma'am Cora. Pero marami pa dapat tayong malaman, Ma'am Cora eh. Hindi lang yan kasi mga gusto natin pag-usapan next Tuesday po. Pag-usapan natin ano ba yung paghirap na ginawa natin, mga nakaraan, pagkita natin, ano, Ma'am Cora. Yes. Di ba? So yun po, sa susunod At po. saka yung mga taong gustong humingi ng tulong, paano ba sila matutulungan? Saan ba sila Lalapit. Oo, lalapit. At yung mga, lalo na yung mga may concern sa mga legal issues, merong Yan, Ma'am Cora, kailangan natin yan. Yes. Mga So, may yan. problema. At siyempre mga kakampi, marami tayong, Ma'am Cora, na natulungan itong mga nakaraan. Ang huling-huli Yes. nga natin na anuhan, yung mga isang nakulong, parang na-rape Oo. daw siya, yung mga ganyan, natulungan natin yon. May isa din na isang OFW na wala yung kanyang passport, Ma'am Cora. Di ba? So, hindi kaya ng DFW nga humingi sa atin ng tulong. Ihanap ko daw ng shelter na para matirahan. Ay, di, Yes. syempre, wala sila. Ako yung nakahanap, Ma'am Cora. Diyos ko, buti nahanap ko naman. At alam mo, nung nakita kami nung taga-DMW, ano siya, ASEC siya. USEC yata. Sabi niya, thank you very much, ma'am, etc., etc. Naisip kita, kasi ang ano natin dito sa ating programa ay tumulong talaga, di ba? Yes. So, isang linggo, ma'am, tumira, di siya siningil nung ating kakilala doon. Di ba? Ang Galing. ganda-ganda, ang sarap lang ng feeling na gano'n, ano, Ma'am Cora? Kailangan talaga ikwento natin yan kasi huwag nating isipin. Kasi marami tayong napapanood sa MMK, yung mga programa. Ako nanonood ako ngayon ng ASAP na mga tinatalakay yung mga issue sa gobyerno.
So, Okay. mahalaga na huwag nating ilimit ang ating kaalaman sa... In fact, ako wala na ako nabasang dyaryo. Kailangan manood na lang ako sa TV kung ano yung mga pangyayari sa lahat ng mga programang mga news. Okay. Huwag lang fake news. Oo Kasi nga. delikado ang fake news sa atin. Mhm. So, Ma'am Cora, maraming salamat at huwag magpapapagod at marami ka pang gagampanan dito sa ating Yes. mga OFWs. And of course, God bless kasi hindi nawala boses mo. Ma'am Yes, Cora. yes. Yun, kasi yung Ah, ibang ito na-opera, ang wala ating na dito. kayamanan. Ikaw din. Opo. Kailangan wag mawawala ang boses. Basta nag-radyo, wag mawawala ang boses. Oo nga, talaga. Yan ang ating yaman. Yan, Ma'am Cora, it's here, lahat, at dito sa puso natin. Tama ba? Di ba? Yes, yes. Okay. Stay healthy, Ma'am Cora. Maraming pong salamat. At siyempre, Yes. of course, Ma'am Cora, yung linya mo na lagi nating naririnig. Oo. Well, palagi ko sinasabi, magagawa natin lang ng bagay kung di tayo nag-iisa. Ngayon, kasi, nakikiisa ako sa kakampi. Huwag natin kalimutan, every Tuesday, 12 to 1, ay magkakasama tayo. Ayan. So maraming pong salamat, Ma'am Cora. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Fia Nicodemus, para sa ating kalinga sa OFWs. At tanda natin, kapag may naapi, lagi po tayong may kakampi. Oh, maraming salamat, Ma'am. Mag-ingat ka po, ha. Every Tuesday po, makikita nyo na po ang inyong tinatanong sa akin. Si Ma'am Corazon Alma de Leon. Thank you very much Thank po. you, thank Saludo you. ako sa'yo.